Kamusta mga kaibigan? Welcome back sa Nalist Anime. Habang ang mga bantay na lumapit kay Aike, tumanggi siyang gumalaw. Teka, kailangan kong makuha ang sagot. Determinado si Aike na pigilan sila, pero hindi naman ito nakapagpigil kay Alistair na gumamit ng salamangka. Wait, anong nangyayari? Ipinaghain ni Aike ang isang salamangka na nagpapahinto sa lahat sa lugar, parang freeze frame sa anime. Lumapit si Aike sa mga nagkakagatas na bantay at walang kahirap-hirap na pinaalis sila gamit ang hangin. Sana all, anong move yon? Pero wait, may bantay na lumapit mula sa likod ni Aike na nagtatangkang saktan siya gamit ang pamalo. No. Nakaiwas si Aike at gumamit ng grab hold sa lamangkati. Saktong nag-radio pa yung bantay na parang sinasabi, "Help, I'm falling." At splash! Nahulog siya sa kamatayan. Ngunit mga kaibigan, nahulog si Marie sa sahig. Oh no! Help! Mabilis na ipinaghain ni Aike ang isang salamangka para pigilan ang kanyang pagkahulog. "Ali, do I have to save this guy?" Nagulat si Alistair. Bakit gagawin ni Aike yan? Narealize ni Aike na mas malawak ang pinsala sa tulay kaysa sa inaasahan niya, at si Alistair ay hindi pa rin makakilos. Ang gulo. Ang radio sa ilalim ni Alistair ay bumigay at surprise. Nahulog siya. Pero wait for it, ikinugod ni Aike si Alistair bago siya tumama sa lupa. Wow, major hero move. Mas naguluhan si Alistair. Bakit may demonyong nagliligtas sa akin? Hindi pinansin ni Aike ang pagkalito niya at formal na ipinakilala ang sarili. "Hello, I'm the commander of the 7th Demon Lord's Army." Wow, ang bigat. Narealize ni Alistair na siguro si Aike ang general na nagtatanggol sa Letter laban sa mga tropa ni Beck. So, are you for real? Drama level 100. Ginamit ni Aike ang kanyang posisyon bilang commander para patunayan na hindi siya tao. Kasi, ang mga demonyo never papayag na may tao sa mataas na opisyal. Naniniwala si Alistair na si Aike ay isang demonyo, kaya itinanong niya ulit, "Ikaw ba ang nagpadala ng mamamatay tao?" Pero si Alistair, masyadong proud, tumangging magbigay ng impormasyon. "I'm the proud knight of the kingdom." Mas gugustuhin kong mamatay kaysa magbigay ng impormasyon sa kaaway. Narealize ni Aike na wala siyang makukuha mula kay Alistair. Ay naku! Lumapit siya kay Alistair at nag-umpisang gumamit ng salamangkang pagbabasa ng isip. Teka, wait lang, ito ba ay flirting? Dumating si Lilith at nagalit. "Aike, parang nakikipag-flirt ka sa isang babaeng tao habang ako narito." Sinubukan niyang yakapin si Aike, pero no time for that, I need intel. Nakakuha na si Aike ng lahat ng impormasyon mula sa isip ni Alistair, kaya sinabi niya, "Okay, aalis na ako." Habang sila ni Lilith ay naglalakad palabas, tinawag ni Alistair, "Bakit ka pa pumunta sa pagkakakulong kung aalis ka naman ng payapa?" Sabi ni Aike, "Wala na akong dahilan para manatili." Alam ko na walang kinalaman si Alistair sa pagpatay. Habang binabasa niya ang isip ni Alistair, nakakita siya ng ilang mga pag-isip, kaya sinabi niya, huwag masyadong mag-alala sa pagkatalo sa labanan sa Alia. Importanteng matuto mula sa pagkakamali. Wisdom bomb. Pagkatapos noon, sinabi niya kay Lilith na maghanda na sila umalis. But wait, let's party. Pero si Aike, serious mode on, ipinutong siya. Dali, let's go back to the castle. Pagkatapos nilang umalis, iniwan si Alistair na may maraming tanong. What just happened? Pagbalik sa mansyon, binati si Aike ni Sati. "Hey, may regalo ako para sa'yo." "Anong regalo?" Nagulat si Aike nang ibuhos ni Sati ang isang supot ng bigas sa kanyang kamay. "What is this?" "Nahanap ko ito sa pangunahing lungsod ng Laes," sabi ni Aike. "Makakatulong ito para mapataas ang produktibidad ng alas. Kailangan natin ito para dumami ang kita ng buwis ng bayan." Habang ang aalas ay nakaka-proud na ng malaking halaga ng trigo, ang paglipat sa pagtatanim ng bigas ay tila may malaking upgrade. Pero, oh no! Hindi pamilyar si Sati sa konsepto ng produktibidad. Kaya si Aike, si Immer explanation, patiently na ipinapaliwanag. "Okay, Sati, imagine mo, mas marami tayong maaani na bigas kaysa trigo." Sabi ni Sati, "Ha?" Nagpatuloy si Aike, "Ibig sabihin, mas kaunting magsasaka ang kailangan, kaya maraming tao ang makakapag-focus sa ibang bagay. Mas maraming pagkain, mas maraming buwis." Sa puntong ito, parang anime montage na ang utak ni Sati ay nag-iisip, productivity.
Kakaibang leksyon sa ekonomiya na wala sa school. Masayang tanong, masayang sagot. Kaya, para masimulan ang mga bagay, gusto ni Sati na magluto ng isang bagay gamit ang bigas. Anong dapat kong gawin dito? Tanong niya kay Ike. Pero, surprise! Wala rin idea si Ike. I think dapat mag-boil ka from low to high, pero... Dahil dito, ipinasa na lang ni Ike kay Sati ang pag-explore sa bigas habang siya ay abala sa ilang importanteng gawain sa bayan. Ngunit wait, may action. After a few minutes, tinawag ni Ike si Jeren para tipunin ang lahat ng sundalo sa loob ng palasyo. Let's go mga sundalo! Showtime! Habang nag-iisip si Ike tungkol sa mga natuklasan niya, napagtanto niya na ang palasong ginamit sa pagtatangkang pagpatay ay nagmula sa hukbo ni Alistair. Pero wait, si Alistair, wala siyang alam. Bumaba ang drama. Kaya kailangan niyang harapin ang posibilidad na may tail sa kanila. Ike, may suspicious vibe. Gamit ang kanyang mahiwagang kakayahang magbasa ng isip, sinuri ni Ike ang mga iniisip ng lahat. Ninja mode activated. Pagkatapos ng maingat na pagsusuri, nakilala niya ang isang goblin na nanginginig sa takot. Kailangan kong magtago. Ayoko mahuli. Teleporting na si Ike. Biglang nandyan siya sa harap ng goblin at isinumbong siya bilang isang tax seal. Aba, may chika tayo, goblin. Nang bumalik si Ike sa kastilyo ni Sephar para humingi ng payo, anong nangyari? Nag-teleport siya habang naliligo si Sephar. Awkward. Mukhang chill si Sephar kahit hubad siya sa harap ni Ike. No biggie. Pero si Ike, nahihiya, I'll wait outside. Sephar, may tail ba sa hukbo mo? Boom! Biglang may drama. Paano mo nalaman? Nagbigay pansin kay Ike, kasi hindi pa niya sinabi kanino man tungkol sa tail na goblin. Naghinuha lang ako, sagot ni Sephar. Baka nga si Jace, ang goblin na may isang mata. Wow, matagal na akong nagdududa sa kanya. Dahil dito, idineklara ni Sephar na paparusahan natin si Jace para sa kanyang pagtataksil. Ngunit, bumalik sa alas, ipinaalam ni Jace sa kanyang mga katulong na si Ike ay pumunta upang makipag-usap para sa isang ceasefire. Aking day off, nasira. Nagduda si Jace bakit ang bilis ni Ike makarecover sa palaso. Pero, wait. Ang masamang balita, nawalan tayo ng contact sa kanilang tail. Si Jace, na-realize, no, dapat umatak na ako kay Ike bago niya malaman ang aking plano, pero sa kanyang horror, nalaman niya na si Ike ay nasa labas na ng kalsada, naghahanap sa kanya. Bumukas ang mga pinto ng drama. Lumabas si Jace para salubungin si Ike, nagpapanggap na magkaibigan. Parang fake smile lang ang peg. Dapat sana ay ipinaalam mo, Ike, na pupunta ka dito ng biglaan. Si Ike, chill lang, sumagot, nandito lang ako, kaya naisipan kong bumisita. Sige na nga, walang masyadong drama yet. Nakita ni Ike na dumating si Jace kasama ang kanyang buong squad. Balak mo bang simulan ang digmaan? Tanong ni Ike. Teka, ito ang teritoryo ko at wala kang pakialam dito. Ay! Grabe ang presko ni Jace. Pero si Ike, nagbigay ng reaction face, alam ko, nagkamali ako, pero hindi ko inaasahan ang pagtataksil mula sa loob ng aking sariling koponan. Ouch! Tapos, boom! Jace, hindi na nagpapanggap dude, ang pagpunta mo dito ng mag-isa ay isang pagkakamali. Masaya pa siya na may buong hukbo siyang nakuha. Kasi, ngayon, mas madaling masira ang lahat. Yes! Biglang may mga malaking MERS na bumubuhos mula sa taas, courtesy of Zephyros' horrifying curse. Jace, feeling all-powerful, nakalimutan pang bigyan si Ike ng warning. At si Ike, nagmamadaling magtago sa likod ng gusali. Ayoko ng pagsabog. Help! Habang nagre-request si Ike kay Zafiro na limitahan ang lakas ng atake, tulad ng isang careful na utos, ang sagot ni Zafiro. Nope, sorry, masyadong sobrang damage. Boom! Kaboom! Pagkatapos ng unang pagsabog, sugod na ang Skeleton Army.
Parang Halloween party, pero walang party. At guess what? Teleport si Ike sa likuran ni Jace. Okay, buddy, here's the deal. Sumuko ka na o mamatay ang lahat. Sa puntong ito, parang ang drama ay umabot na sa peak ng tension. Pero Jace, maswerte pa. Pagkakita sa kakayahan ni Ike, si Jace ay nag-utos na patayin si Ike. Ang bilis mo, wala akong chance. Fight me. Nagsimula na ang showdown. Si Ike, gumamit ng magic para ipalayas ang mga goblin sa harapan, pero wait. Isang goblin ang sumubok na magsaksak mula sa likuran. Walang takot si Ike, nag-deploy ng shield. Boom! Kalasag mode activated. Habang lahat ay nagaganap, tumakas si Jace, walang pakialam sa mga sundalo niya. Parang isang masamang karakter sa anime. Ngunit bago makaligtas, nahinto siya ng isa sa mga monsters ni Zafiro. Ay! Pinag-adlot. So, smoke bomb time. Puff! Tumakas si Jace sa isang kalye at pumunta sa gubat na parang final boss escape scene. Bago siya makapunta sa kanyang lihim na daan, boom! Isang bola ng apoy ang itinapon ni Ike. How? Paano mo ako natagpuan? Wala namang ibang nakakaalam sa secret passage na ito. Si Ike, cool na smirk, sundin kita gamit ang paborito kong familiar. Kumbaga, I'm always watching you, Jace. Dude, sumuko ka na. Pero hindi. Jace, no way. Kaya ko to. Pero ang mga suntok niya, parang cotton candy. Sabi ni Ike, sorry bro. Kalasag attack. At boom, ibinagsak siya ni Ike. Mahika ng mga ugat ang ginamit ni Ike para pigilin si Jace. Nako, sumuko ka na. Nakita ni Jace kung bakit si Ike ay itinatangi ng Panginoon ng mga demonyo. Sobrang talented. Ipinropose ni Jace, makipagsabuatan tayo. Gusto kong ibalik ang mga bagay sa dati. Kaya tara na. Bakit ang mga demonyo, natural na gustong sumakop at pumatay ng mga tao? Naghahagikik si Jace. Pero, pinagbawalan ng Panginoon ng mga demonyo ang pagpatay ng walang dahilan. Ngunit, seriously, ayaw ni Jace sa paraan ng paggawa ng mga demonyo. Kaya, Ike, tulungan mo akong ibagsak ito kasi hindi ako angkop na maging Panginoon ng mga demonyo. Siyempre, tinanggihan ni Ike si Jace at nagbigay pa ng signal para kumawala ang isa sa kanyang mga kamay at magtapon ng kutsilyo sa kanya. Seryoso, bro. Ike dodges effortlessly. Ano to, amateur hour? Napahiya si Jace sa kanyang pangarap na assassin move. Nagsimula ng imbestigahan ni Ike si Jace, so, sino pa ang mga nag-upload para ibagsak ang Panginoon ng mga demonyo? Pero si Jace? Hard no. Wala, dude. No comment. Kaya, hindi nagtagal, dumating si Zepiro, handang torturin si Jace para makuha ang impormasyon. Hey, chill lang, bro. Let me GRI, peaceful approach. Sabi ni Ike. Ayaw kong magdulot ng labis na sakit, like yikes. Pero si Zepiro nagmumura. Ang mga pamamaraan mo, Ike, masyadong mabagal. Parang napaka-patient ni Zepiro, but patience is not the virtue right now. Tara na, gawin na natin ang brutal approach. At biglang nag-pinkish purple si Jace. Ano nangyayari? Sumisigaw siya sa sakit. Walang nakuha sa akin, okay. Pero wait, hindi pa siya hinawakan ni Zafiro. So, ano ang nangyari? Sabi ni Ike, walang magagawa. Time to use the antidote spell. Pero, no, masyadong malakas ang poison. Kaya, naisip ni Ike, kawawa naman si Jace, pero kailangan ng urgent action. Tinatanong ni Zafiro, gusto mo pa rin bang protektahan ang mga pagkakakilanlan ng mga nag-upload sa'yo? Psycho move. Pero bago pa makapag-isip si Jace, sa kanyang huling mga sandali, sumagot siya, fine. Aaminin ko na lahat. Ang mga pinuno ng rebelyon ay... Drumroll, please. Pumayag na si Jace na ibulgar ang mga pangalan. Teka lang, may armas akong mahalagang impormasyon. Ang dramatic reveal. Kaya naman si Zepiro at Ike ay nagmadaling pumunta kay Diren ng may epic background music. Dude, ang rebelyon ay pinamumunuan ng 3 dibisyon na pinuno, si Bast. Sa kahalagahan ng akusasyon, sino ba naman ang hindi makikinig? Si Diren, hindi nagpatumpik-tumpik, hala,
Kailangan nating marinig ang depensa ni Bast. At dito nagtatapos ang 3 episode. Tapos, applause, kumusta naman ang drama? Anong mangyayari sa susunod? List Anime.